Kaya paalam na sa'yo, mortal. Palabiro ka pala! Dahil dyan, kainin mo ang sarili mong atake! Mas malakas ang pagsabog na ito kaysa dun sa naunang pagsabog. Tsak na mapupuluan ang halimaw na yun. Kakaiba ang isang ito ngayon. Sa sobrang lakas ng pagsabog ay lumilikha ito ng mga kidlat. Alam kong nandyan pa siya dahil nagawa niyang gamitin ang kanyang pananggalang sa huling segundo bago pa tumama sa kanya ang kanyang sariling kapangyarihan. Lumabas ka na riyan! Alam kong hindi ka nasaktan sa pagsabog na yon. O baka naman mali ako at hanggang dyan ka na lang talaga. Ang mortal na ito, parang alam niya ang gagawin ko. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking lakas para sa mortal na ito. Mukhang mas magaling pa siya sa isang nilalang na naghahari-harian sa lugar na ito. Parang mas lumakas pa yata ang halimaw na yon. Hindi maaari. Sa halip na manghina ang kalaban, ay parang dumubli pa ang kanyang lakas. Mukhang kailangan na naming magtulungan. Ano na ngayon, Jing? Iba ang nakikita ko kay Jing. Sa halip na kabahan, ay parang naging masaya pa ito. Nararamdaman ko na dumubli pa ang lakas ng halimaw. Hindi pa ba tayo kikilos para tulungan si Jing? Tama ka, Hisoka. Nakakatakot ang dinagdag na lakas ng halimaw. Hindi ko na tuloy maintindihan si Master Jing. Dahil nakikita ko na parang natutuwa pa siya. Gon, alam ko malakas ang papa mo. Dahil siya ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Pero ibang usapan ang halimaw na yan. Dahil nararamdaman at nakikita ko na higit na mas malakas ang halimaw na yan kaysa kay Tito Jing. Kaya kailangan na natin kumilos, Gon, bago pa mahuli ang lahat. Jing, masyado nang malakas ang halimaw na yan. Magtulungan na lang tayong lahat. Bakit ganun? Bakit masaya ang bakas na mukha ni Tito Jing? Mukhang ayaw niyang makinig. Mag-ama nga talaga kayo, Gon. Parehong matitigas ang ulo. Yan ang gusto ko. Ang labanan mo ako ng buo mong lakas. Ang ngiti niya. Naalala ko na. Yan yung ngiti niya na gusto niyang labanan siya ng buong lakas. Talagang napapahanga ako ng batang ito. Akalain mo nga naman, hindi mo maiiwasang isipin na nasisiraan na siya ng bait. Pero yun ang paraan niya para ilabas ng kanyang kalaban ang tinatago nilang lakas. Talagang napapahanga mo ako, mortal. Hindi ko akalain na kailangan kong gamitin sa isang katulad mo na mortal ang ikalawang antas ng aking lakas. Nagbago ang itsura niya at ganun na rin ang boses niya. At kasabay naman nun ang pagtaas ng kanyang lakas. Humanda ka na sa iyong magiging katapusan dahil hindi kita hayaang makaalis sa lugar na ito, maging ang mga kasamahan mo. Mukhang sigurado ka na nga talaga sa sinabi mong yan. Kung ganun, napakatindi pa lang talaga ang ikalawang antas ng iyong lakas. Napakalakas mo para sa isang mortal. Pero ang antas na ito ay labis na para talunin ka.
Ngayon na ang simula ng totoong laban. Napakabilis! Ning hindi ko man lang napansin na nakalabas na pala siya sa hukay na yun. Sa pagkakataong ito, kailangan ko na namang dagdagan ang aking bilis. Dahil hindi niya ako dapat mahuli gamit ang aura na yan. Hindi lang pala lakas ang nadagdag sa kanya, kundi pati na rin ang bilis. Mukhang wala pa ring balak na humingi ng tulong itong si Jing. Sana lang Jing ay hindi mo nakalimutan na nandito pa kami at nakahanda kaming tulungan ka, Jing. Matagal na panahon din akong nanatili sa lugar na ito at maraming malalakas na Bryon na rin ang aking pinaslang. Pero hindi sila kasing halimaw ng isang yan. Ibig sabihin, iba't ibang uri din ang mga Bryon. Parang tao din. May mahihina, malalakas, at hanggang sa pinakamalakas. Paano kung kasing lakas ng Bryon na yan, ang mga nakalaban kong Bryon noon? Ano kaya ang mangyayari? Alam kong malakas yang si Jing, pero ayaw ko namang nakatunganga lang dito para panoorin ang kanyang magiging katapusan. Kasi sa tingin ko, yang si Jing ay nawala na ang kanyang pandama dahil siya mismo ay hindi niya na alam na nasa delikadong sitwasyon na siya. Hindi ka nag-iisa dyan, Hisoka. Dahil maging ako, kanina ko pa gustong lumaban. Kaya naman, dating gawi, Hisoka. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka nakaharang. Gon, tayo din, dating gawi. Jing, kikilos na kami para tulungan ka. Ganyan ang pinakagusto ko sa inyo, mga mortal. Ang makita kayong nanginginig sa takot. Tila yata naging masaya ka sa reaksyon na nakita mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na alam ko ang kakayahan ng aura na gamit mo? Imposible ang sinasabi mo, isa kang mortal. Alam ko na ang binabalak mo kanina pa. Gumagamit ka ng on. Imposible ito. Paano malaman ng isang mortal na kagaya mo? Ang aurang nakapalibot sa'yo, yan ay isang on. On? Kilua, tama ba ang narinig ko? Parang ganun nga ata, Gon. Yan pala ang aura na yun na tinutukoy ni Killua sa amin. Yan nga ang naikwento sa amin ni Killua. Isang napakadelikadong aura na kapag nahuli nito ang isang hunter, ay tsak na ang magiging katapusan. Marami pa talaga akong hindi natuklasan tungkol sa mga Bryon. Tama, naalala ko na. Ganyan yung lumusob doon sa Heaven's Arena na naging sanhi ng pagkawala ng Nen ability ni Kurapika. Napakadelikado ng aura na yan. Buti na lang at alam ni Tito Jing ang tungkol dyan. Gon, mukhang may binabalak ang papa mo. Jing, mag-ingat ka! Huwag kang papahuli sa aura na yan! Ginamit mo kanina ang aura na yan. Ibinalot mo sa ginawa mong pang-atake. Nang sa gayon, pag tumama sa akin ay mawalan ako ng kakayahang gumamit ng Nen. At kung nangyari yon, ay hindi ko na magawang proteksyonan ang aking sarili. At saka mo naman pasasabugin ang ginawa mong pang-atake. Napakatalino mong nilalang. Talagang alam na alam mo kung ano ang tama at magandang kombinasyon gamit ang on. Pero paano mo naman nalaman ang kakayahang ito? Lalo na sa isang mortal na kagaya mo. Kaya paano nangyari na alam mo ang kakayahang ito? Base sa tanong niya, sa kanila nagmula ang kakayahang on. Kung ganon, nagpunta si Jed sa lugar na ito at may nakalaban siyang Bryon na katulad ng isang yan. Kaya nawala ang kanyang kakayahang gumamit ng Nen. Pero natutunan niya namang gamitin ang on. Di ba ang anyo mong yan ay ikalawang antas ng iyong lakas? Ibig sabihin marami ka pang malalakas at magagandang abilidad na hindi mo pa ginagamit. Sagutin mo ang tanong ko kung paano mo nalaman ang lahat ng ito. Ganyan nga, magalit ka. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Kaya naman, gamitin mo na ang lahat ng kakayahan mo. Malay mo, mapapaamin mo ako. Bakit nakangiti pa ang mortal na ito? Bastos ka ring mortal ka. Wala kang pinagkaiba sa nilalang na naghahari-harian sa lugar na ito. Dapat kayong parusahan. Kung gano'n naman pala, gamitin mo na
ang mga malalakas mong pangatake. Hindi ko na kailangan gamitin ang iba ko pang kakayahan sa isang hangal na katulad mo. Dahil ito pa lang ay labis na. Talaga ba? Wala na ngang kwenta ang kakayahan mong yan. Nang hindi ka nga makalapit sa akin. Kaya naman ay ilabas mo na ang lahat ng kaya mo bago pa kita tapusin. Mayabang ang mortal na ito. Talagang inisip niya pa na hindi ko kaya makalapit. Nagbago na ang isip ko. Hindi na muna kita tatapusin. Makikipaglaro muna ako sa iyo at pagsawaan ka. Mas mabuti siguro kung subukan mo muna ang isang ito nang magkaalaman kung gaano katibay ang anyo mong yan. Yan ang bulang bultahe. Ang bulang bultahe ni Papa Maha. Yan ang bulang bultahe ni Lulumaha. Jing, ikaw talaga. Bulang bultahe. Yan ang pinakamalakas na bultahe ni Papa Maha. Napakalupit ng bulang bultahe na yan. Dahil napakatagal mawala at tuloy-tuloy ang pagpaparusa sa sino mang tamaan yan. Hanggang sa matusta ang nilalang na biktima na ito. Ang ibig sabihin ay nakaharap din ni Jing si Papa Maha at nagawa niyang kopyahin ang abilidad na yan. Zeno, sabihin mo nga, kailan naglaban si Papa at si Jing? Napakatagal na ng panahon na yun. Mga bata pa kami ni Jing noon nung nilabanan niya si Lolo. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano nakaligtas si Jing sa bulang bultahe na yan. At ngayon ay gamit-gamit niya na ang abilidad na yan. Ibig sabihin, nanalo si Jing sa kanilang laban. Dahilan kung bakit buhay pa si Jing. Hindi, mali ka. Patas lang ang naging laban nila. Pero napakabata pa ni Jing ng panahon na yun. At nagawa niyang makipagsabayan. Papa! Pero hindi natapos ang kanilang laban. Dahil nakialam si Isaac Netero. Namnamin mo ang unang patikim. Wala nang magagawa ang halimaw na yan. Dapat ay sundan pa ng atake ni Jing para tapusin ang halimaw na yan. Pero bakit hindi niya pa ginawa? Anong binabalak mo, Jing? Ano na? Nagutom tuloy ako sa itsura mo. Nagmumukha kang balot na kulang sa pagkaluto. Napakasakit ng isang yon. Humanda ka sa akin. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ikaw naman ngayon ang susunugin ko, mortal. Lakasan mo naman na maging masaya ang laban. Humanda ka ngayon. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ikaw naman ngayon ang susunugin ko, mortal. Lakasan mo naman na maging masaya ang laban. Humanda ka ngayon. Humanda ka ngayon. Magbabayad ka sa ginawa mo.
Silipin mo to! Shoutout nga pala sa inyo mga boss. Gino Altoro, siya po ang pinakaunang nag-join sa ating channel. Maraming salamat po sa iyo, Boss Gino Altoro. Clifford Decmastoles, siya po ang pangalawang nag-join sa ating channel. Maraming salamat po sa iyo, Boss Clifford Decmastoles. At shoutout din sa inyo mga boss. Rexy Peñaflor, Realobit Family from San Miguel, Malacanang, Michelle Mariano, Freddy Puentes at sa kanyang pamilya, Jonar Flores, Cordelito Apan, Crisanto Cabreta, Tuazon Family from Malabon City, Cyril Tolentino from Aklan, Noli Seto. At sa mga hindi po natawag ay pasensya na po kayo. Sa susunod na video na lang po. Maraming salamat po.